Okay, welcome ulit mga kasulit. So nandito na tayo sa ating pang-anim na video dito sa ating repair and restoration nitong e-trike. So last video, yung ika-5 nating video, nagtanggal tayo ng mga plastic cover ng e-bike. So yan, wala na siyang cover at pinalinisan ko na rin, wala na itong mga alikabok or any kind. So pinalisan ko na, uh, water wash ko. So yan, so malinis na. So tinignan ko lahat ng wire, I think okay naman, walang damage, at yung mga connection niya okay pa. So makikita nyo kung mag autofocus yan, hindi kinalawang yung mga connection or hindi nag-corrosion. So okay. So ngayon dito tayo sa controller, kasi ito nating ite-testing natin ngayon. So tinanggal ko na yung parang sack nya. So tinanggal ko na dito. So nandito na. So ito yung power input. So meron ditong tatlong wire. So yung isa dito ay negative, positive, at ito naman yung ang tawag ng power on cable na dapat i-connect sa positive. So ito siya. So hindi natin ito gagalawin. Yung gagalawin natin ay ito, yung 3-phase. Ito yung 3-phase papuntang motor. So may tatlong wire siya. So yan, mayroong tatlong wire. Yan, may tatlong wire. Yung kulay niya ay yellow, blue at saka green. Yan. At kasama nito, di mawawala, kasama pala nito ay ito, yung phase wire. Kung makikita nyo yan, oh, papunta ito sa motor. Papunta ito sa motor. Ito yung linyang papunta sa motor. So meron siyang kasamang hall sensor. So ito yung mag-detect kung umiikot ba yung ating motor, or saan ba siya umiikot, clockwise or counterclockwise. So ito yung nagde-detect. So yan yung ating itetest. Gusto ko sanang itest yung throttle. Ang problema kasi ito yung throttle eh. Asa na ba yun? Ito. Ito yung throttle. Ang problema kasi mahirap i-testing ito kasi yung tester na gagamitin ko. So meron ako ditong meron akong e-bike tester. Yung problema kasi sa throttle tester, nasa na yun? Nandito. Hold line. Ito, throttle at saka brake. Throttle at saka brake. Yan, alligator clip lang. So hindi ko yan mahirapan tayong i-testing yan. Dapat tanggalin ko yung mga connection. Sa hall sensor naman, ito sa hall sensor sa may motor, okay lang kasi yung hall sensor male ba yun? Male. Yan, oh. Yan yung para sa hall sensor. So yan para sa hall sensor. So nakalagay dito motor. Ay, mag-focus naman to. Yan, motor hall sensor. Tsaka yung phase motor, motor main phase line, ito siya. Okay lang, kay alligator clip naman siya. Yan. So i-connect natin. So ngayon try nating i-connect. Hindi ko na lang tatanggalin. I-clip ko na lang dito. So lagay ko muna yung camera. Ingay naman ang aso to. Pasensya na mga kasulit kasi maingay yung aso. Ingay yung aso. So eto, hall sensor. Connect na lang natin. So meron tong power. Yan, oh, meron na siyang battery sa loob. Medyo maliwanag lang. So connect natin. So kahit ano dyan, pero okay lang. Lagay ko na lang sa kulay. So yan, yellow, green, at saka blue. So connect natin yan ng blue.
Yan, blue. So, power on natin. At pagmasdan nyo dito kasi yung indicator ng hall sensor, itong tatlong LED. So, takpag ko muna yung isa. So, paikotin natin yung motor kung mag-iilaw siya. Yan, kung makita nyo, umilaw. Ulit natin. Yan. So, it means, yung motor, yung phase wire niya gumagana. So, it means walang problema sa motor ngayon. Ngayon naman, check naman natin yung tawag nito, yung hall sensor kung gumagana. So, tanggalin natin. Tanggal na nga yung isa. So, hall sensor. So, ito yung hall sensor. So, dito. Tanggalin natin yung hall sensor. Okay. So, yan. Ito na yung hall sensor. So, ikabit lang natin ito dito. Yan. Easy lang yan. So, yan, meron na nga, oh. Kasi, pwede natin iikot yan. At kikita nyo, gumagalaw yan kapag iikot. Nga, ganun din, oh. So, it means, working. Dapat lang kasing, bilisan lang kasi, hindi yata dumidikit masyado. Dapat, dalawang gulong ipapaikit ko. Yan. Ano ba yan? Para talaga makita gumagana siya. So, it means, working din yung hall sensor. Wala tayong problema sa motor. So, off natin to. So, yan guys. Wala tayong problema sa motor. So, ano ba? Tanggalin natin muna. So, yan. Tanggal ko na. So, balik natin yung mga connection. At, di ko na yun susubukan kasi wala namang problema yata yung mga wire. So, eto na lang. Itetest ko na lang yung buong system. Gamit ang meron ko ditong battery. Meron ko ditong 48 volts pero di ko lang kung gagana kasi isa itong 60 volts. Inabagan ko na lang dito at nag-solder na lang ako ng XT90. So good luck na lang pa kung ikabit ko to kung walang masusunog dito. So wait, nalimutan ko ikabit yung hall sensor. Okay, sige try natin. So eto, wait, ano ba? Saan ba ito yung off? So, off muna natin. Yan, naka-off. Naka-off na yung, ang tawag nito, yung kanyang breaker. So, lagay natin dito. So, try natin i-power up lang. Kahit hindi naman natin mapa-under measure, makita lang natin na gumagana yung ibang mga connection dito. So, try natin. So, good luck. Sana walang ganong spark. So, lagay ko lang dito yung camera. Para so yan, so ikabit natin, kikita ba? So yan, so kabit natin. Okay, walang spark, so wala tayong connection. Turn na natin. 1, 2, 3. So I think on natin yung sa may susi. Okay, nandito. So okay naman, taas ko lang ng konti para makita nyo yung may susi. So grab ko na lang itong camera. Tsaka okay, naka-on na siya. So try natin i-on yung susi. Ayun. Tumilaw na siya. So try natin beat. So yan. So nasa low na yung battery. Light indicator off. So yan. So it means walang problema sa
Hindi ko lang alam kung anong dito eh. Ito yata yung reverse. Pero I think sira yata yung button na to. So, gagana ba? Throttle natin. Hindi yata kasi low-bat eh. Yan. So guys, it means okay naman yung wire. Okay yung motor natin. Yung problema lang yung ayaw niya yatang mag-on kasi 48 volts lang. Kasi 60 volts yun eh. So it means hindi siya mag-on ata. Hindi ko lang alam. Kasi baka 50 below na ito. Kasi yung kanyang controller, yung nakasagay dito, 52 volts. Magto-turn off na siya. Hindi na siya magtitigger. Yan. Hindi na siya kahit pigain dito, hindi na yan andar. So guys, it means okay naman ating motor. So papalitan ko na lang ng 48 volts controller at pwede nating i-testing kasi parang okay naman yung mga connection niya. Side, yun, gumagana yung yan, gumagana. So ilaw, so naka-blinking pa rin. So I think okay naman. So guys, yan. So it means okay yung ating motor, pero hindi lang nating mapastart kasi hindi compatible yung controller natin sa battery. Okay, update, gumagana talaga siya. Kahit konting-konti lang. Yan. Kasi kapag binuhos ko, mag-off siya kasi talagang hindi pwede yung battery niya dito. Yan, nag-off siya. So, there you go. It seems okay, gumagana. Kahit konti lang. Yan, umiikot. Yan. Napo. Oops, wala. Ayun na. So, okay, last update. Tinestihan ko lang sa aking 48 volts na tawag nito, controller. So, ito, 48 volts yan ha. Ito yung battery. Turn natin yung plus. Tsaka turn natin. So, yan, nakakabit na siya. Tinanggal ko lang dito yung connection ng old controller. So, ikinabit ko lang yung connection. Tsaka nagma-apply ko dito ng isang kit at ito na siya. Yan, lakas nga, So, yan. So, it means walang problema yung motor. Dapat lang gamitin ko ng 48 volts. So yan yung gagamitin ko dito sa itong ating build ng e-bike. So ito lang yung last update. So working po siya. So guys, dito ko na natapos yung video. You can like, share and subscribe to my channel para sa ating susunod na mga review. Itong repair and restoration nitong ating e-trike dito sa ating sulit o hindi sulit channel. Abu!